Hi guys, and for today's video, casual video lang to. Nagre-ready ako sa work namin ni client. May work kami ni client ng 12 a.m. today. 9:45 na. So, ayan, naligo na din ako. Natulog muna ako. Actually dapat kanina pa yung work namin ng client ko. Dapat maaga, kaya lang may ginawa siya. Tapos nung nag-message siya, hindi ko agad nabasa. So, kaya ni-reschedule namin ngayon. So, nag-usap kami na 12 a.m. nga yung siya available. So, sabi ko, okay lang sa akin. Kasi lately, lagi nga kaming late na natutulog kasi wala namang pasok sa school. So, ayun. Late ako nag-work. Pero usually talaga, yung work namin ni client, wala kaming specific time. Minsan lang kami magkaroon ng specific time ng work. Pag katulad ng ganito, yung mag-inventory kami, ganon. Pero most of the time, yung work ko anytime, flexible time siya. So, kahit anong oras pwede ako magtrabaho. Yung client ko talaga, ayaw niya na late kami, yung sobrang late na sa oras ko. Kasi iniisip din niya na mapupuyat ako, ganon. So sabi ko ngayon, okay lang naman kasi nakatulog naman ako. And sabi nga din niya sa akin, mag-nap nga daw ako para kahit paano meron akong energy pag nagtrabaho kami. So natulog ako kanina mga 5:30, tapos nagising ako ng 8, mga 8:30. So ayan, may energy tayo for today. So ayun, naisip ko lang na mag-video kasi lately sobrang busy namin. And lagi din kaming nag-inventory lately kasi sobrang dami na naming items. So, kailangan talaga kasi minsan marami siyang items na hindi agad nakikita, ganun. So kailangan namin i-track kung nasaan yung mga items. So ayun. Usually yung ginagawa namin pag nag-inventory kami, kunyari yung bin hindi na konti na lang, nililipat namin yon or dinadagdagan namin ng ibang items, ganun. So, siya yung naglilipat actual, tapos ako naman yung magpapalit ng SKU dun sa eBay store namin. Ganun yung ginagawa namin sa pag-inventory. Kaya kailangan talaga sabay kami na nagtatrabaho kasi kailangan pag nalipat niya ng bin, kailangan mapalitan ko agad sa eBay yun. Kasi pag hindi agad namin napalitan, syempre, hindi na niya alam kung makakalimutan niya kung saan nilipat. So, lilista ko talaga yung mga bin na sinasabi niya para just in case na nabenta yung item. Tapos hindi niya makita dun sa bin, may record kami kung saan na transfer. Dito kami nag-uusap sa laptop ko. So, tinatabi ko lang yung laptop ko dito pag magtatrabaho kami kasi diyan ako nagta-type. So, aantayin ko lang siya. Pero habang nag-aantay ako, nagtatrabaho din ako kasi meron din akong ibang gagawin. Meron din akong ibang task. So, ayan, samahan niyo ako guys. Mamaya magkakape ako kasi di pa ako nagdi-dinner. So, magdi-dinner ako tapos magko-coffee. Para mamaya pagdating niya or pag tumawag na siya, nakakain na ako. May energy na tayo. So, ayan guys. Kakatapos ko lang kumain and 11:30 na. So, naantay ko lang yung client ko. 9 a.m. kasi siya available dun sa time niya. So, mag-work muna ako habang wala pa siya. Wait lang. Ang puta ng lip. Kaya ba guys, sa mga freelancer na nakatulad ko dyan, pag nag-work kayo ng madaling araw, ano yung usually na ginagawa nyo or kinakain nyo para hindi kayo antukin? Kasi, ako talaga, hindi talaga ako sanay na mag-work ng madaling araw or yung graveyard shift kasi hindi naman ako nanggaling sa BPO. Hindi talaga ako sanay mag-work sa madaling araw. Mas madalas talaga ako nagtatrabaho ng maaga. Or pinaka-late na yung 1, 2, ganun. Pero yung sasabihin mo na araw-araw, madaling araw, parang hindi ko kaya. Siguro paminsan-minsan. Pero na-try ko na yun dati. Kaya lang lagi sumasakit yung ulo ko. So, tinigil ko na. Dati kasi nung paputol-putol yung tulog ko,
Kaya sumasakit siguro yung ulo ko. Kasi ngayon, nung nag-work ako ng late, kasi nga walang pasok sa school, nakakatulog ako ng tuloy-tuloy. Minsan 8, lagpas 8 hours pa. So, kahit late ako natutulog, nakukumpleto ko yung 8 hours na tulog. So, hindi sumasakit yung ulo ko. Pero dati nung nasa office pa nga yung asawa ko, kailangan kong gumising para mag magluto ng pagkain ng anak namin. Kaya paputol-putol yung tulog ko. Ngayon na nandito na siya. So, meron na siyang siya na yung nagluluto ng pagkain namin. Kaya nakakatulog ako ng medyo mas mahaba-haba. Nakakompleto ko yung tulog ko. Iba pa rin talaga pag kumpleto yung tulog mo eh. Kaya ayun. Kaya ngayon feeling ko kaya kong mag-graveyard basta dire-diretso yung tulog, hindi pa putol-putol. So ayun, tatry ko muna yung ganitong vlog kasi lately nahihirapan akong gumawa ng content kasi nga sobrang busy namin. So gusto ko muna yung ganitong ano lang tayo. Tawag dito, casual lang. Tsaka para hindi nahirapan ako ang hirap din mag-edit kaya ang tagal-tagal ko na ang tagal ko na walang upload kasi mag-edit pa gano'n. So, yun. Tapos ngayon yung work ko pa medyo nakaka-bored siya. So kung yung mga katulad ko na nag-handle ng eBay account, I'm sure nakaka-relate kayo dun sa magre-renew ng listing, 'di ba? So sobrang dami naming listing. So kailangan yun i-renew ko yung mga more than 3 months na. So sa eBay kasi nag-i-end yung listing ba. Parang meron siyang specific months lang na ng eBay. Parang kahit naka good deal cancel siya, pero dapat at least i-renew mo siya every 30 days. Parang dati nga 30 days, pero ngayon parang every 90 days. So kailangan mo siyang i-renew yung listing. Kaya ayun. Aside dun sa pag-renew ng listing, change ko yung shipping namin. Kaya lang, inaantay ko pa kasi may mga offer. Tapos meron akong listing na hindi ma-revise. So, yun yung yung isa sa mahirap pag every week nagbabago kayo ng shipping policy. Pag meron kasi mga listing na hindi mo ma-revise, like if meron active offer, ganon, or pag naka-sale yung listing mo tapos hindi pa nag-e-end yung sale, hindi mo siya mare-revise. Kaya medyo mahirap. Pwede namang i-revise, pero pag meron ka kasing pag meron kang minimum offer, tapos mas mababa yung price mo kaysa dun sa minimum offer mo. So, hindi siya mare-revise. So, ewan ko, naiintindihan yung pa guys. Basta yung mga nag-handle ng eBay, for sure, makaka-relate kayo sa sinasabi ko. Lalo na yung mga kagaya ko na kayo mismo yung gumagawa ng mga ganitong task. Tapos mamaya, mga 12, oras na ba siguro mga 3 a.m. Mga 3 a.m. dito, gagawa naman ako ng sale namin kasi parang 12 noon yun dun sa client ko. So ayun guys, kakatapos lang namin mag-usap ng client ko and may pinapagawa pa siya. Tinry kong i-record yung pag-uusap namin. Actually, first time yun sa buong 4 years na, magpo 5 years na kami actually, sa buong namin, na nirecord ko yung pag-uusap namin. And titignan ko kung paano ako makipag-usap sa kanya. I mean, first time ko na i-record yung sakto na nandito yung camera. Pero ayokong ipakita dito yung usap namin. Titignan ko kung okay yung salita ko. Baka mamaya baluktot yung English ko. So titignan ko muna kung Ben, ang putla ng lips ko.
So, ayun, titingnan ko muna kung okay ba yung usap namin bago ko i-upload dito yung pag-uusap namin. Kasi baka mamaya mali-mali yung mali-mali yung English ko. Nakakaya naman, 'di ba? Pero alam niyo guys, hindi niyo kailangan na maging fluent sa English bago kayo makakuha ng client. Kasi parang pag every time na nakakausap niyo si client, parang dun ko na-realize na dun mo rin ma-enhance yung speaking skills mo. Kasi pag nag-uusap kayo ni client, basta wag lang kayong mag apply dun sa mga job na kailangan na fluent, like yung pag magko-call, customer service, yung ganon. So, yun lang yung wag kayo mag apply syempre doon. Kasi doon, syempre kailangan American accent ka. Kasi, di ba, parang doon parang hindi mo pwedeng ipaalam na nasa Pilipinas ka or something. I don't know. Pero yun yung pagkakaalam ko. If kung yun yung a-applyan mo, kailangan fluent ka mag-English. Pero yung sa mga ganito, like, yung parang pinaka-ano kayo ni client, hindi kayo magte-take ng call. Si client lang yung kakausapin ninyo. Hindi naman totally na kailangan na fluent kayo mag-English. Kasi ako hindi naman ako fluent. Nagkakaintindihan naman kami ng client ko. Although minsan, syempre, minsan may mga, kasi parang minsan pag nagsasalita siya, parang alam mo sobrang slang. So, kailangan, buti nga madala siyang voice record. So, talagang pinapakinggan ko muna lahat yung, alam mo, pinapakinggan ko ng paulit-ulit yung sinasabi niya bago ako sumagot. Ganun. So, kailangan paulit-ulit yung, kailangan naiintindihan ko talaga siya bago ako sumagot. Yeah, good morning. Yeah, no, I'm good. Yeah, because we have like 27 items with active offer, I think. Yeah, I try to, okay. Yeah, so I try to put the default in 3 business days. No, yeah, I can because we have another shipping policy with 2 business days. So we're not allowed to have the same. So hi guys, welcome back, Charis. So 1 a.m. na, 1:11 a.m. na, and kakatapos lang namin ng client ko. Actually, siya yung nagsabi na stop na muna kasi late na nga dito. Pero ako kasi nakatulog kasi ako. So gagawin ko na lang yung mga ibang task ko sa kanya. So ang ginagawa ko pagkatapos namin mag-usap ng client ko, binibigyan ko siya ng list ng bins na minove namin and yung mga ibang ginawa namin. So, minimake sure ko yun na mabibigyan ko siya ng copy. Kasi dun sa Excel na ginagawa ko or pinaglalagyan ko ng notes namin, meron siyang copy nun pero syempre lang busy kasi siya so hindi niya talaga na-open yun. So, ang ginagawa ko, sinesendan ko na lang siya sa WhatsApp ng copy ng mga ginawa namin para at least meron siyang copy. Kasi hindi niya talaga ma-open yung namin, yung spreadsheet. Kasi doon sa spreadsheet, meron siyang access. Pero hindi niya na bubuksan kasi nga sobrang busy din talaga niya kasi siya yung nagsosource ng product na ibibenta namin kaya ganun. So, ayun lang muna for today's video, guys. Mag-work pa ako. Itatry ko pa kung mamaya mag-video ako. So, ayun lang muna for today's video, guys. And thank you so much for watching. Bye!